Hello mga mom and sir, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-usapan lang natin itong mga mahilig magkomento ng mga nega, lalo na kaming mga ka-business reactors ay napapag-usapan or naitatopic namin si Bong. Especially sa akin, kapag talaga ang content ko si Bong ay hindi nawawala yung wala kang may content, pwede ba gumawa ka ng sarili mong content, no? So, ang masasabi ko lang po, kami pong mga content creator or lalo na kami mga reactors, malaya po kami kung sino yung gusto naming reaksyonan. Na sa tingin namin, meron kaming kapansin-pansin o sabihin natin meron kaming dapat na sabihin. Itong kay Bong, kung yung nga pong tunay na may-ari na kung sabihin natin siya yung talagang original na may content kay Bong, binibigyan kami ng go signal o binibigyan kami ng karapatan na makapagbigay ng reaksyon dito kay Bong, which is si ka-business po, 'di ba? Alam naman natin si ka-business talaga ang tunay na may content kay Bong, binibigyan niya nga po kami ng approval na sige, gawan nyo ng reaction kung ano yung akala nyo tama. Kayo pa po, sino po ba kayo? At saka itong mga ito, gusto rin nilang busalan, busalan si ka-business na wag nang banggitin man lang or i-content si Bong sa ngayon at kung ano-ano yung mga gusto nila, kung ano yung mga sinasabi nila na mag-move on ka na ka-business, banggit ka baka ng banggit kay Bong, huwag mo nang banggitin si Bong, palibhasa hindi ka makatiis na hindi babanggitin si Bong, palibhasa wala ka ng views, yung mga ganyan po ba. Alam po ninyo, no, araw-araw na i-content, banggitin ni ka-business si Bong, wala po kayong pakialam. Kasi po, kung meron pong higit na may karapatan na i-content si Bong, wala pong iba kung hindi si ka-business po yun. Dahil si ka-business po ang nakatuklas. Si ka-business po yung matyagang nag-alaga, nagmalasakit kay Bong. At si ka-business po ang dahilan kung bakit meron kayong napapanood na Bong. At si ka-business din po ang dahilan kung bakit may ibang mga creator na nagagamit ngayon si Bong sa kanilang mga, yun nga po, channel. So, ano po mga karapatan ninyo? Ano po yung mga pinagsasabi ninyo dyan na pinatitigil nyo kami, pinatitigil nyo si ka-business lalo na? Ito po kasing isa sa mga huling video or vlog ni ka-business ay hindi po naiwasan na nabanggit po ni ka-business si Bong. Ito nga po ay dahil sa nung nag-scout si na Intoy at saka si Bay Papaya, may nakapag-message sa kanila na ito nga raw si Bong ay napagkikita dito sa Doña Ana. Diyan po, malapit din po yung kinaka-business. So, pinuntahan naman po nila yun, no? And actually, ang pininpoint po na talagang pinupuntahan ay yun nga raw pong natulungan ni Bong o yung napili niyang tulungan nung nagkaroon ng solo vlog challenge si ka-business. So, yun nga po, nakausap ni na Intoy at nasabi naman talaga na ito ay pumupunta doon. And nabanggit pa nga po yung Sampaguita na dumadaan nga raw po si Bong doon sa Sampaguita. So, dyan lang malalaman natin na kung sino yung mabanggit ko uli, mabalik ko uli yung kay ate Ninette, tsaka kay Bong. So, doon pa lang makikita natin na hindi nagsisinungaling si ate Ninette. Talagang nagpupunta nga dyan, si Bong. So, balik tayo dun sa ating topic. Yung parang nagagalit sila, parang gusto nilang busalan si ka-business na wag nang magsasalita tungkol kay Bong. Kung tutuusin, wala naman pong masamang sinabi si ka-business, Parang concern lang siya. So, ito po yung video kung saan maririnig natin kung ano yung mga sinabi ni ka-business kay Bong. So, pakinggan po muna natin o panoorin po natin ito. May nagsabi na si Kuya Bong nasa Doña Ana. Ang ginawa namin ni Bay,
pinuntahan namin doon sa Dunyano, umikot kami. Tapos sinubukan namin puntahan yung tinulungan niya sa solo vlog challenge. Kasi ka-close niya yun eh. Opo. Tsaka lagi daw siya andun. Lagi daw andun yun si Kiabong pagka nung hinahanap pa natin dati. Lagi lang siya andun. Eh ngayon, nung nakausap niyo, ganun pa rin pa, lagi raw nandoon. Opo, yun ang pagkakasabi ni nanay. Sinasabi ko. Okay. So, medyo na-gets ko na, mga kabisnes. So, ganito, kung sakaling mapanood ito ni Bong. Bong, mag-ayos ka dyan, Bong. Huwag kang mag-ano dyan kay... Masira yung pangalan mo dyan, Bong. Masira yung tiwala nila sa'yo. Mamumroblema ka dyan, Bong. Oo, sayang naman. Okay ka na eh, no? Maayos na yung sitwasyon mo eh. Para na daw siya. Malinis ka Malinis na. na. Babalik ka na naman ba sa ano? Wag. Igalang mo yung mga taong ano, nagmamalasakit sa'yo, Bong. Igalang mo. Tapos, teka, ganun daw ba kadalas nandoon? Lagi daw andun ko eh. Ha? Pagka alas 7, pumupunta. Alas 7, alas 8, napunta siya doon. Tapos pagka alauna, umaalis din pagkahapon. Yung bike. Yung bike po eh, sinanla na. daw po. Ay, patay tayo dyan, Bong. Ba't mo sinanla yun? Yun lang. So, di bali at di pa naman natin talaga confirm. Ibig sabihin, hindi naman wala tayong tiwala ron sa kausap nyo, doon sa nagkwento. Pero, hindi naman magsasalita yun kung hindi nila nakausap ng masinsina na maayos si Bong. Bong, mag-ayos ka dyan, Bong. Makinig ka sa akin, ha? Mag-ayos ka dyan, kumilos ka ng tama. Pagkakataon mo na yan eh, na magustuhan ka ng pamilya na yan, para mapangasawa mo na yan si Clarissa, ikasal kayo sa July. Huwag mo nang bigyan ng dahilan para hindi ka pakasalan. Kasi pag binigyan mo ng dahilan niya na hindi ka pakasalan, gano'n na naman mangyayari sa una. Kawawa ka na naman yan. So, ayan po mga kabisnes, na laman natin, napanood natin, napakinggan natin malinaw kung bakit hindi naiwasang banggitin ni kabisnes si Bong sa kanyang video, sa kanyang vlog. Concern si kabisnes dahil napapadalas na naman nga ang pagpunta dyan, sa Doña Ana ni Bong, kasi bukod nga dun sa kanyang kaibigan na natulungan, madalas din daw dyan ang mga barkada ni Bong. Lalo pa nga, nalaman ni kabisnes, parang doon siya na-alarme nung nalaman niyang naisanla ni Bong ang bisikleta. Kasi nga, baka, kumbaga, yung family ni Clarissa, pag nalaman yan, baka mawalan ng tiwala at yung iniintay natin kasalang magaganap sa July ay biglang maunsami, di ba? O maunsyami. Doon pa rin, doon balikan natin yung mga viewers o yung mga bashers na nagsasabi na tigilan na si Bong, palibasa walang views si kabisnes kapag hindi si Bong ang content, ang topic. Excuse me po, kasi hindi pa man umaalis si Bong sa poder ni kabisnes ay pahina na ang views o humina na ang views ni kabisnes. Gawa nga, 'di ba, yung tinakal nila doon sa kanilang nakaraang video na merong nag-install ng bot sa kanilang channel. So, wag nating sabihin na para bang hindi mabubuhay ang channel ni kabisnes kung wala si Bong. With or without Bong, ang channel po ni kabisnes ay magpapatuloy. Diba? Kung kayo po ay nanonood talaga kay kabisnes, tingnan nga ninyo, hindi lang si Bong ang nakakahatak ng views dyan. Marami rin pong mga content beneficiaries si kabisnes na napakatataas ng views before. Yun nga lang talagang masasabi natin, ang number one talaga o yung may pinakamaraming views talaga ay hawak ni Bong. Pero hindi nangangahulugan na siya lang ang pinanonood dyan sa video or sa channel ni kabisnes. Kahit tingnan nyo po, kung sino yung sana kung ang top 10 ni kabisnes ay puro Bong, hindi naman ganun, di ba? So, dun nga po pala sa mga, kasi may mga subscribers din si kabisnes na
ito po hindi to mga bashers ito po yung mga tunay na concern na parang nagre-request din sila na kung sila yung masusunod, ayaw na nilang mapanood pa si Bong muli sa channel ni Kabisnes. Parang naiirita sila kasi parang napakapasaway ni Bong na parang feeling nila na trinador ni Bong si Kabisnes na eto umalis siya bigla na hindi man lang nagpapaalam kay Kabisnes. Ayan. So, napapadalas pala yung dalaw niya dyan. Hindi man lang dumaan kay Kabisnes. Ganun. Siguro, na lang, sabihin na natin na unawain na lang natin kasi syempre, baka pag ginawa niya yun, magalit ang kanyang lady love. Iwanan siya. So, ito pa pong isa, yung pangatlong viewers, ni Kabisnes kapag si Bong ang topic. Ito yung mga loyal viewers ni Kabisnes na gusto pa ring makarinig ng latest na balita kay Bong kasi ito yung mga hinisilip ay hindi nila nagagawang sumilip dun sa channel kung saan alam nila kung saan nila mapapanood si Bong. Talagang solid Kabisnes lang sila. Ewan ganun ba? Ito yung mga tipo ng mga subscribers, viewers na tinitimbang-timbang ni Kabisnes. Wala naman pakialam si Kabisnes dyan sa mga bashers. Hindi niya po kayo pakikinggan kasi ang pakikinggan lang po ni Kabisnes ay yung mga tunay po na nagmamahal sa Kabisnes. So, malinaw naman po sana ang lahat. Hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po mga Kabisnes, mga kalingap. Bye-bye!